Hello mga ka-cryptomania, kumusta kayo? At sa March 10, 10 mo yun? Martes 10, 11, 11, 12, March 12, March 11, 2025, year of the, ang dilim naman to, hindi makikita yung mga beauty fish ko dito. Okay guys, so kung cryptomania kayo ngayon, sa maganda mag-invest ngayon kasi bumaksak sila, lalo na si Cardano si Cardano si Ada is naging 38 na siya as of now, 38 something point something, pero may something maging running to 39 to 38. Maganda yung mag-invest kapag tumaas siya, padlong-padlo kayo nun, right? Asahan natin by next week kung payagan nilang mag-harvest ang mga investor. So, kung ikaw ay newbie, natatakot talaga kasi sabihin natin na yung pera ko nawala kasi nalugya ako, natakot ako, baka hindi ako makuha. Huwag mong pilingin ng ganyan. Kaya pag minsan ay sabihin ko sa iyo, kung mag-invest ka dito ng mga crypto, katulad ng stocks, hindi naman sa ganun kasi nag-invest na ako stock ng dati. So na ngayon sa crypto, first time ko pa lang ito, this 2 weeks pa ako nag-crypto. Ang iba din kasi sa crypto kasi mabilis silang tumaas, mabilis din silang bumagsak. So maraming mga currency dito na pagpilian mo. Kung bilyonaryo ka, ay pwede mo siya sa Bitcoin. Kung mano ka, pwede ka din sa mga wallet. Okay. Ano kasi dito, hindi talaga, hindi kita yung mukha ko. Gusto nyo kita yung mukha ko. Ano kasi dito, kasi parang sirang plaka lagi, ano dito, wala dito, ulit doon. Si crypto kasi, kabahan ka, tapos yung mga maluma ay masaya kasi this is the right time na tayo ay mag-i-invest kasi bumagsak ang mga cryptocurrency. Katulad naman ng stocks yan. Ang ganahan ko sa GCash na crypto kasi mabilis siyang mag-pay out. Hindi, kaya may GCash din sa AB Capital. Di ko na siya dinitma ko na siya, medyo matagal yung may board pa kasi malaki yung investment na magagawa. Dito may mga crypto na hanggang 60 pesos pwede ka ini-accept nila. 80, 50, may mga currency na ini-accept nila. Maganda kasi sa pag-invest ka dito, para kang, kung example, kinakabahan ka pag pamagsak. Hindi katulad ng business, literal na katulad ng mga sari-sari store, mga anong klaseng negosyo mo, restaurant, ano pa, makikita ng tao. At makikita mo din kung bumagsak ka o hindi. Depende sa pagdala sa negosyo, sa pagdala sa pera mo, kung saan mo ginagastos, paglubog ka ba sa negosyo o hindi. Pero sa kita ng mga mata sa tao, makita nila ikay nalulugi. Sa crypto naman, hindi na nakikita na nalulugi ka kasi nandun yung mo nandun yun sa cellphone mo. Ang maganda kasi dito, malaki yung investment mo, hindi nila nakita na may millions ka pala. Kasi sa physical na negosyo, makita nila, marami pala kang pera kasi may malaki negosyo mo. Kaya mga nag-i-invest ng crypto, simpleng tao lang, na hindi mo alam pala ng mahihirap tingnan, milyonaryo, bilyonaryo pala yan. Diba? Pero yung nag-i-invest ng crypto, nang matanda na, hindi na sana natakot pag bumagsak ang mga ganyan bagay. Pag tayo ng physical, makikita nila, bumagsak, wala na pera yun. Pag sila naman,
Simple ka lang tao, tapos meron ka palang billion sa cellphone mo, o sino asaan mo nalagay, nandun pa sa laptop mo, nandun, oh. Ang katakutan nito, matakot tayo kung nag-hack, mahahack yung account mo. Yun na nga ang problema. So, depende lang sa panahon. Kasi, kung babagsak ang ekonomiya, babagsak din kung babagsak ang world, babagsak ang satellite. Walang signal, kawawa naman tayo. Pag walang brownout, pag may bagyo, kung brownout, patay tayo dyan. Hindi tayo na ng crypto. Di ba? Pero safe na may account mo. Matatakot din ako pag malaman ng mga Chinese, malaman naman ng China ang US Federal, si President Trump, doon ni-receive ang fund sa US, doon sa crypto. Kung gumawa sila ng hack doon, biglang maubos yung pera doon sa taas. Yung mga CEO, yung humawak, hinahack. Hindi ata mahack yan Kasi may mga din yan, no? Di ba? Defensive system. Hindi naman nato yan. Hindi mga expert din yan. Pero tayo mga maliliit na nag-connect tayo sa GCash or either saan tayo mga license na nag-connect sa Pilipinas, doon ka nag-invest. Hindi ka naman ata matatakot. Pero kung takot mo mawala, ayun, nakakatakot talaga. Kung si physical store naman, nandyan yung bumili ka lang lupa, inegosyo mo, doon ka kumikita, nandyan pa rin yung lupa. Diba? Pag ito naman, pag inahack, hakot lahat. Iba siya ang sistema. Kaya minsan, pag tayo na mag-harvest ka, i-harvest mo na. Kung magkano yung invest mo, kung malaki yung investment mo, tubo lugaw ka na doon, di ba? Yan lang ang system mo. Yan na nga Kusa, buong loob mo dito. Huwag kang mag-invest sa crypto kung isip mo pang birthday. Ito pambili ng lupa, kung pambili ng pang bakasyon mo. Hindi kasi dito Kasi hindi mo lang ang galaw lang pagtataas ng negosyo sa crypto. Kasi may hawak sa taas. Hindi ikaw humawak doon. Hindi ka tulad ng negosyo, ikaw humawak. Ang dito, may boss ka. Kung may boss sa taas, ang pinakataas, ang pinakadulo, at sa mga malalaki investor kung saan sila nag-invest at sila ay nagwi-withdraw. Kasi apektado yan yung business ng owner ng crypto kapag malaking investor nagwi-withdraw. Wala silang reserve fund, pero may reserve fund nun yan. Kasi kanya-kanyang invest yan, yung mga negosyante na yan. Makita mo sa TV yan, yung mga ganyan, sa Walmart, Wall Street. Kanya-kanyang mga CEO, kanya-kanya silang nag-i-invest sa ibang stocks dito. Kanya-kanyang nag-invest na sa crypto mga may ibang mga CEO kaya nga yan. Depende din sa may-ari ng crypto. Kasi siya ang hawak mo, di ba? Depende lang kung magastos siya. Kaya minsan natawa ko kung bakit yung ibang crypto na dyan, kato yung parang 0.00 something ganun la piso ang equivalent, cents lang ang equivalent. Kaya maganda dito pag long term ka, pero doon ka sa pag bumagsak. Long term ka, long term. Pero kung ikaw ang nag-i-invest, nakita katulad ko, ako nag-i-invest, di ako nag-depend sa EB Capital. Dati yung EB Capital. So ako ang humawak. So ako lang makakita doon kung saan at lumaki ba ang kipira mo doon, di ba? Pag mag-green na, di siyempre nakita mo din yun, magkano yung mo, kitaan mo doon yun, di ba? Nasa ilalim sa portfolio. Kaya kung kung gusto mong invest dito, yun lang sabihin natin, yung pera mo ay parang waste money mo ba? Kasi masasaktan ka lang pagdating ay bumagsak sila. Masaya ka naman pag sila ay tumaas.
sabayan mo yan si Trump ngayon. So, kung may pera ka ngayon, kung sabayan mo yung mga bagsaka na crypto ngayon. Invest ka. Invest ka. Sabi ko sa'yo. Kumita ka. Hindi man lahat all the time. Ilang sila buong 10 taon bagsak sila. Hindi naman natin sila bumagsak ng 10 taon. No? O sige na, babay na kasi may mag-cash in. See you soon. Crypto mail. Siguro po. Bye-bye. Okay na dyan ha. Kayo na bahala dyan. Sige, babu.